Ayon sa mga kwento, may isang tagapagbantay na naninirahan sa panan ng bulkan, si Lakan Taal. Ngunit sino nga ba siya at ano ang koneksyon niya sa alamat ng Bulkang Taal? Halina't tuklasin natin ang mahiwagang kasaysayan sa likod ng bulkang ito. Sa isang malayong puok sa pagitan ng langit at dagat, matatagpuan ang isang bayan na pinagpapala ng kalikasan. Ang bayan ay pinamumunuan ni Lakan Taal, isang marunong at makatarungang pinuno na minahal at iginalang ng kanyang mga nasasakupan. Sa kanyang pamumuno, namuhay ang mga tao sa kasaganaan at kapayapaan. Ngunit isang araw, tinipon ni Lakan Taal ang kanyang mga pinagkakatiwalaang tagasunod. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang tinig ay matatag, ngunit may halong pangamba. Hindi pa nila kailanman nakita si Lakan Taal na may ganitong kabigat na loob. May isang bagay akong ipapakita sa inyo. Wika niya habang inaakay sila sa isang malayong bahagi ng kagubatan, lampas sa mga landas na kanilang karaniwang nilalakaran. Habang sila'y patuloy sa paglalakbay, lumamig ang simoy ng hangin, dumilim ang paligid, at ang mga punong kahoy ay tila yumuko sa bigat ng misteryo. Halos hindi na sumisikat ang araw sa makapal na mga dahon, hanggang sa huminto sila sa paanan ng isang matayog na bundok. Mula sa araw na ito, wala ni isa sa inyo, ni sino man sa ating baryo, ang dapat umakyat sa tuktok ng bundok na ito. Nagtaka ang kanyang mga tagasunod. Ang bundok ay tila isang paraiso, titik sa bunga, may malinaw na ilog at sagana sa halaman. Isang binata ang nagtanong. Ngunit, Lakan, bakit po? Ang bundok na ito ay tila isang biyaya. Maaari natin itong gamitin para sa ikabubuti ng ating bayan. Dumilim ang mga mata ni Lakan Taal. Ang inyong nakikita ay hindi ang buong katotohanan. May mga bagay sa bundok na ito na hindi dapat pagnasaan ng tao sapagkat magdadala ito ng kapahamakan. Magtiwala kayo sa akin. At sila ay nagtiwala. Ipinasa nila ang utos ni Lakan Taal sa buong baryo at gaya ng inaasahan, ang mga tao ay sumunod. Sa kanyang pamumuno, ang bayan ay umunlad, walang nagugutom, may sapat na pagkain at nanatili ang kapayapaan sa loob ng maraming taon. Ang kanyang karunungan ang naging gabay ng lahat. Ngunit isang araw, bigla na lamang siyang naglaho. Walang nakakita sa kanyang pag-alis at walang nakaalam kung saan siya nagtungo. Iniwan niyang buo ang kanyang tahanan at ang kanyang tungkod ay nakasandal pa rin sa pintuan na parang saglit lamang siyang lumabas. Ang mga araw ay naging linggo. Ang linggo ay naging taon. Ngunit nanatili siyang hindi matagpuan. Gayunpaman, umasa pa rin ang mga tao, naniniwalang balang araw ay babalik ang kanilang matalinong pinuno. Makalipas ang maraming taon, habang patuloy ang kasaganaan, naramdaman ng mga taga-baryo ang bigat ng pagkawala ni Lakan Taal. Isang gabi, habang sila'y nagtitipon sa paligid ng apoy, isang lalaking nagngangalang Dato ang nagsalita. Baka nasa bundok siya. Marahil hinihintay niya tayo roon. Napahinga ng malalim ang mga tao. Isa sa kanila, si Tiago, na kilala bilang masunurin sa mga batas, ay tumutol. Ngunit ipinagbawal niya iyon sa atin. Ipinag-utos ni Lakan Taal na huwag tayong aakyat. Matagal na iyon. Sagot ni Dato. At wala na siya rito upang pigilan tayo. Ano ba ang masama kung susubukan nating hanapin siya sa tuktok? Ang mungkahing ito ay tila apoy na nagpasiklab sa kanilang pag-uusisa
at kasabikan. Paano kung tama si Dato? Paano kung naroon na nga si Lakantaal? Ano kaya ang sekreto sa likod ng kanyang pagkawala? Kinabukasan, isang pangkat ng mga taga-baryo ang nagtipon sa paanan ng bundok, handang suwayin ang utos ng kanilang dating pinuno. Pagkalipas ng ilang oras ng pag-akyat, narating nila ang tuktok. Ngunit ang kanilang natuklasan ay nagpatigil sa kanilang mga hininga. Sa harap nila ay isang malalim na hukay, punong-puno ng nagniningning na mga bato, mga ruby, perlas, diamante, at iba pang mamahaling alahas ang kumikislap sa sinag ng araw. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita. Ngunit hindi nagtagal, sumiklab ang kasakiman sa kanilang puso. Ang mga batong ito ang magpapayaman sa atin, higit pa sa alinmang bayan. Sigaw ng isa. Karapat-dapat tayo rito. Matagal na tayong naghintay. Nagsimula silang mag-agawan, nag-aaway para sa pinakamagagandang piraso. Ngunit biglang may isang tinig na umalingaw-ngaw mula sa paligid. Isang boses na kilalang kilala nila. Huminto kayo. Napahinto ang lahat. Ang kanilang mga kamay ay punong-puno ng mga alahas. Ngunit ang kanilang katawan ay napuno ng takot nang marinig nilang muli ang boses ni Lakantaal. Alam kong ganito ang mangyayari. Ang inyong kasakiman at pagsuway ang nagdala sa inyo rito. At ngayon, ito rin ang magdadala ng inyong kapahamakan. Patawad, Lakan. Pakiusap ni Dato, sabay hagis ng mga bato mula sa kanyang mga kamay. Akala namin hinihintay mo kami rito. Pinalaan ko kayo. Umalingaw-ngaw ang boses ni Lakantaal, tila dumadagundong na kulog sa kalangitan. Hiningi ko ang inyong tiwala, ngunit ipinagkanulo ninyo ito. At ngayon, panahon na upang harapin ninyo ang inyong kasalanan. Biglang dumilim ang langit, kumulog at kumidlat, yumanig ang lupa at nagsimula silang mahulog mula sa kanilang kinatatayuan. Mula sa kailaliman ng hukay, isang nag-aalab na apoy ang sumabog, nagbuga ng abo at naglalagablab na lava. Nagsigawan ang mga tao. Nagmadali silang tumakbo pababa. Ngunit huli na ang lahat. Sa isang iglap, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong bayan. Ang buong bundok ay lumubog sa apoy. At nang humupa ang lahat, isang malawak na lawa ang naiwan. Mula noon, tinawag itong lawa ng Taal bilang alaala kay Lakantaal, ang matalinong pinuno na nagbigay ng babala laban sa kasakiman. Ang alamat ay isang paalala na ang kasakiman at pagsuway ay may mabigat na kapalit. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ginto o alahas, kundi sa tiwala, katapatan at pagsunod sa tama.